Maring pinabulaanan at pinangalanan ni Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment case na isinampa laban sa kanya ni Pangulong Coting Jr. Sa kanyang matapang na pahayag, binigyang diin ni Duterte na hindi siya magpapadala sa anyay taktika ng Pangulo upang pahinahin ang kanyang posisyon. Dagdag pa niya, mas may posibilidad pa raw na si Coting Jr. ang maunang mapatalsik sa pwesto. Ayon kay VP Sara, ang impeachment ay bahagi lamang ng isang mas malawak na plano ng administrasyon upang alisin siya sa pwesto, lalo't lumalakas ang kanyang suporta mula sa publiko at mga kaalyado. Ano niya, ang mga aligasyon laban sa kanya ay walang sapat na basihan at malinaw na politika lamang ang motibo nito. Binalaan din niya ang Pangulo na ang patuloy na pag-atake sa kanya ay maaaring magresulta sa mas malalim na krisis sa loob ng pamahalaan na maaaring maging dahilan naman ng pagbagsak ng kanyang administrasyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nananawagan ng taong bayan ng kalinawan at pagkakaisa sa pamahalaan. Marami ang nagsasabing ang sagupaan sa pagitan ni Coting at VP Sara ay nagdudulot ng kawalan ng pokus sa mga mahalagang isyu ng bansa. Habang inaabangan ang susunod na hakbang ng magkaibigang panig, umaasa ang publiko na ang interes ng sambayanan ang mananaig sa kabila ng lumalalang hidwaan sa mga pinakamataas na antas ng gobyerno. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurading mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga Duterte, hindi o sinabi ni Tatay Digong yan, napatalsikin kang bangag ka. Kami lang ang gustong tumalsik ka dyan. Tapong ka sa Guam, sabi ni Kado. Karapatan namin yan. Bilang isang mamamayang Pilipino, kami yung employer ninyo. Animal, ayaw na nga namin sa inyo eh. Kaya sipain namin kayo. Yung kapangyarihan ninyo, hiraman yan. Ang mga Pilipino ang nagluklok sa inyo, mga Pilipino ang magsipa sa inyo. Hindi ang paghabang buhay. Kaya may karapatan tayo kasi nasa demokrasyang bansa tayo. Kahit sinong tao may karapatan na gusto mong pag-resignin si bangag, gusto mong patalsikin. That's normal. Part ng demokrasya yan. Pero ngayon gumawa ng kwento ito sila ni Bersamin kasamang media, panluloko to sa mga militar. Ito yung totoo. Gagawin daw ng dating Pangulo ang lahat, pati pang-iinsulto sa armed forces para lang matuloy ang kanyang balak. Nakagugulat daw ang anilay garapalang panawagang kudeta ng dating Pangulo. Tangan nyo! Mga militare, kapwa ko Pilipino, Yorigos, salamat sa pakulay. Mga militar, harap-harapan po kayong niloko ni Bersamin ng Malacanang kasama itong bayarang media. Wala hong panawagan si Tatay Digong na mag-aklas kayo. Wala hong panawagan si Tatay Digong na magkudita kayo. Open your eyes. Open your ears. Gamitin ninyo ang inyong pagkamatalino. Kasi nilalason po ang mga utak ninyo ng mga bayarang media at ng Malacanang ngayon para magalit kayo sa mga Duterte. Dahil alam ho ng mga animal na mahal kayo ni Tatay Digong at mahal din ninyo si Tatay Digong. Only President Rodrigo Roa Duterte ang nagdoblado ng sahod ninyo at nagtaas ng moral ninyo. Alam ko ho, matalino kayo. Huwag naman sana ho kayo magpadala dito sa panluloko ng Marcos admin at ng mga bayarang media. Yan ang totoo. Hindi ho sinabi ni Tatay Digong yan na magkudita kayo. Kailanman hindi na sinabi na patalsikin si bangag. Punang ina. Mga supporters, oo. Pero si Tatay Digong hindi. Gumawa ng isyo. Kasi nga talo kayo ng mga supporters ng mga Duterte. Sa totoo lang, iba na ho ngayon ang takbo ng ating gobyerno. Nabisi sila sa mga Duterte. Yan na ho talaga ang kanilang pinagkakabisihan ngayon. Eh nga tuloy, oh.
Dapat daw sundin ni Duterte ang saligang batas at tigilan ang pagiging irresponsable. Sa huli, sinabi ng Malacanang na hindi tamang mang-agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay daw sa tamang panahon at sumunod sa tamang pamamaraan. Utang ina, agawin yung posisyon nyo, tanga. Kung gusto lang agawin ni Tatay Digong, pakahirap pa si Tatay Digong agawin. Isang sabi lang, agaw na yan, kinabukasan, maniwala ho kayo. Gusto nyong agawin? Utang ina, wala kayong mandato eh. Zero lang mandato ni Bangag eh. Naging presidente man yan dahil sa mga Duterte. Binuto man yan dahil sa mga Duterte. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan ng taong bayan sa pamamagitan ng mga Duterte. Kasi kung hindi sumigaw ang mga Duterte na iboto ka nyo, hindi ka magiging presidente. Ang nagiging tulay na pagiging presidente mo, Duterte. Eh kung gusto lang na Tatay Digong naging presidente si Inday, pinili talaga ni Tatay Digong. Hindi ginawa ni Tatay Digong yan eh. Hinayaan lang. Kahit nag-warning si Tatay Digong. Pero yung ipalabas ninyo, mang-agaw ng kapangyarihan, putang ina ninyo. Alam nyo ho ba kung sino yung nang-agaw? Nang-agaw ng kapangyarihan? Alam nyo ba kung sino? Kayo. Ikaw, Marcos. Ikaw, Senator Amy. Ikaw yung nang-agaw ng kapangyarihan. Bakit? Putang ina, paluhod-luhod kayo sa Davao eh. Pumunta ho kayo sa Davao. Pinipilit ninyo si Inday na maging vice-presidente. Pero ang gusto ni Tatay Digong, presidente. Ang rating ni Inday, 21%. Ang Kabangag, 10%. Sinong nang-agaw ng kapangyarihan ngayon? Sige nga. Niligawan nyo si Inday, niloko nyo, ginamit nyo. Day, mag-vice-presidente ka na lang. Presidente si Bangag. Kayo yung nang-agaw. Tinalo nga kayo ni Leni Robredo na hindi kilala. Tinalo nga kayo ni Leni Robredo yung vice-presidente 2016. Ni si Leni Robredo, hindi bang kilala natin yan? Walang nga kakilala dyan, pero natalo kayo. Paano pa kaya, Inday Sara, di kayo ba talo? Tungaw nyo, oh. Yan ang totoo. Kasi nga ho, hindi nila matanggap na nanalo sila sa pagiging presidente nang dahil sa mga Duterte. At tumagal na po yung 3 taon, ang puso ng bayan ay nasa mga Duterte pa rin. Eh paano nga, weak leader eh. Kahit ang mga Pilipino, hinahanap pa rin Duterte. Oh. Kasalanan ba ng mga Duterte yan? Ang mga Pilipino hindi bumilib sa inyo? Paano bibilib? Panay kayo pasyal. Kagagaling lang din ng Dubai, ginawa ninyong animal, baklaran tumunuminto yung yung Dubai. Kanino pera yan? Pera ng taong bayan. Lahat ng kaibigan ninyo, dinala pa ninyo. Magkano ang gastos ninyo? Ilatag nyo. Karapatan namin malaman kung magkano ginastos ninyo. O sino ngayon? Ang may problema. Ito ba, hindi ito fractured? Fractured? Tuloy. Para naman sa ilang kongresista, umi-style ang mga Duterte para ilihis ang usapan tungkol sa umunoy anomalya sa confidential funds ni VP Sara. Hindi raw bebenta sa militar ang hamon ni Digong. Lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin. Putang ina, nagsalita ang buhaya. Tama ka! Maraming problema ang ating aayusin. Pukinangina, bakit ang pinag-iusapan ninyo dyan mga Duterte? Oh, coming from your mouth, Mr. Kongresista, may balbas sarado ka pa. Sindikato datingan sila. Tama! Isa na yung flood control projects, problema yan. 20 pesos per kilong bigas, problema yan. Kaya itigil nyo na yan, paninira sa mga Duterte, animal. Kayo kasi nagsasalita, pero malayo sa inyong mga ginagawa eh. Alam nyo pala, maraming problema. Ekonomiya bagsak, 59 pesos na, palitan ng piso kontra dolyar. Baka mamaya, 60 na. Ang daming problema, dumagtag pa kayo. Itong mga utak nito, baliktad, no?
Tama nga, kung maraming problema, bakit ngayon, nagsasayang kayo ng panahon dyan sa Quadcom, hanggang ngayon, hearing pa rin eh. Puro Duterte pinag-iisipan ninyo. Paano na ang tambayan, ekonomiya, isus ko Ginoo. Mga buaya talaga, mga nasa kongreso ngayon, mga walang kwenta. Style? Wala daw sasama. Wala naman talagang sasamahan. Dahil wala namang panawagan. Nakikinig lang kayo sa mga bayarang media. Meron bang sinabi si Tatay Digong? Ano bang hamon ni Tatay Digong? Ang hamon lang naman ni Tatay Digong, nakausapin ninyo si Bangag tungkol sa nangyayari sa ating bayan, pero hindi sinabi ni Tatay Digong na magkudita. Ayaw nga, mamaya may ipipli ako na video tungkol dyan. Oh. Which yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Ay putang ina! Si Tatay Digong pa yung sinabi, wag nang dumagdag sa problema ng bansa. Kayo ang wag dumagdag sa problema ng bansa, mga buhaya kayo. Wala kayong ginawa. Ano po ang panukala ninyong batas na napakinabangan ng maraming Pilipino? Putang ina, legislatura, no? Legislative? Pag ako nagiging kongresista, pukin ang ina talaga. Pagmumukhain ko kayong mga bubo at tanga. Yun na nga eh. Ang dami na akong problema, pati kayo may problema. Dami na namin iniisip, dumagdag pa kayo eh. Kayo yung dumagdag, baliktad. Pinoproblema nyo kasi ang mga Duterte. Kung hindi ninyo pinoproblema yan, sana makausad ang Pilipinas, ninyong bagoong Pilipinas. Sa awa ng Panginoon, na bumangon muli, lahat durugista eh. Sabi kala ko senador, hindi, putang na, mag-congressman na lang ako para masarap magmura ng 300 congressman. Pag ako naging kongresista, nako, pagmumukhain ko kayong tanga. Yung mga nagkukunwari na makabayan, nagkukunwari may ginagawa, mahal sa bayan, huhubarin ko yung mga makapal ninyong balat buhaya. Marjo, salamat sa pakulay. Gagi, oh. Dumagdag daw mga Duterte sa problema. Di ba sila yung dumagdag? Kung wala ho kayong hering-hering dyan, walang problema eh. Makakausad tayo, disturbo kayo sa buhay namin, animal. Alay, oh. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Kailangan niya ng tulong ng kanya. Ay, tanga! Dinidivide down nila yung bansa natin. Alam nyo, Mr. Crooks, ang nag-divide po ng bansa natin, si Bangag, si Tambaloslos, at si Lisa Tanas. Kayo ang nag-divide. Yung sinabi ni Bangag recently, napapalagan niya si Inday, dinivide ni Bangag. Presidente siya, nagsalita siya ng ganon. Aba, malas ninyo. Dahil yung sinabihan ninyo ay Vice President at taga Mindanao. Talagang ma-divide. Dahil sa kagagawan ho ninyo. Sa tingin nyo ba, Mr. Buaya, yung ginawa ho dyan sa Kongreso, nagustuhan ng mga taga Mindanao? Hindi. Kailanman ay hindi nagustuhan namin yan. Dinidivide ninyo kayo. Mantakin mo ang mga taga Mindanao, walang budget sa infrastructure. 19 big project. Hindi ninyo pinunduhan. Sa tingin nyo ba matutuwa kami? Ang sagot, hindi. Putang ina. Kayo po yung nag-divide. Sa tingin nyo ba hindi papalag ang mga kapatid dating mga Muslim na mahal ang mga Duterte na si Tatay Digong may dugong Muslim? Nagkamali kayo. Payuhan nyo yung presidente ninyo na huwag mag-divide. Huwag i-divide ang sambayan ng Pilipino. Dinidiscriminate ninyo mga taga Mindanao. Ginagago ninyo yung Vice President na nagbigay ng kapangyarihan sa amo ninyo. Di ba ito ginawa ninyong division? Dinidivide na ho ninyo. Malas ninyo dahil wala rin naniniwala sa inyo ng mga taga-Luzon. Hindi divide yun eh. Kasi pag divide, ano yun? Equal. Hindi divide.
kunti lang kayo. Pati mga taga-Ilocos, sinusuka yung puon ninyo. Ilan lang ba kayo dyan? Pilipino kayo, kongresista, ilan ba kayo? 300 kayo sa kongreso? Divide? Hindi po na-divide. Majority of the Filipino people ay mahal ang mga Duterte. Walang division na nangyayari. Dong? Teka lang, yung anak ko to, teka lang. Balik tayo guys, balik tayo. Meron bang division na nangyayari guys? Walang division na nangyayari. Kasi pag sinasabi mong divide, magiging patas. 50-50. So 100%, 50% sa kabila, 50% sa kabila. Ang problema hindi ho eh. Dahil kahit mismong mga taga-Luzon, lalo na po sa Ilocos, sinusuka si Bangag. Walang division. Hindi na divide. Iilan lang kayo dyan? Sa totoo lang. Marami pa rin nagmamahal sa tunay na may malasakit sa bayan. Maraming salamat, Rosario Borsat. Halatang halata, takot sila. Takot talaga eh. Ito pa isa, nasa narcolist. Kanyang ama, no? Para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Hunghang! Isa pa to, Congressman Hunghang. Kaya daw nagsalita si Tatay Digong para tulungan ang kanyang anak. Huy, ugag. Napanood mo yung presko ni Tatay Digong? Pulburon pa. Ayaw ni Tatay Digong makisawsaw. Kung anong issue kinakaharap ni Tatay Digong. That's the right term. Kaya ni Inday yan. Out ako dyan, hindi ako magkukomento dyan. Bahala si Inday yan. Kilala ko yung anak ko, matapang pa yan sa akin. Anong tumulong? Baliw. May amats pa oh. Gutang inangayop na to oh. 5'9". Sipain na kita, pabalik-balik ka, animal ka sa comment mo. Alam namin, trolls ka, gago ka. Huwag kang magkalat dito, ha. Wala bang live sa ibang ano? Wala bang live sa mga Ensaymada vloggers? Teka, linawin natin. Hindi po tumulong si Tatay Digong. Kay Inday Sara, tahimik pa si Tatay Digong. At hanggang ngayon, walang komento ho si Tatay Digong. Mr. Hunghang. Anong pangalan nito? Hunghang? Kung Hunghang? Tangin ang pangalan kasi nito eh. Nasa narcolist daw yan eh. Pero ngayon, Mike, kinangina kaya daming trolls, no? Walang sinabi na ganun si Tatay Digong. For your information, kongresistang tungaw. Ay kayo, magmukhang tanga talaga kayo ngayon sa panahong ito kasi merong mga political vloggers na nagre-rebat sa inyo. Wala hong sinabi si Tatay Digong about sa mga issue kay Inday Sara. Hinayaan lang ni Tatay Digong. Ang tanging sinabi ni Tatay Digong, kaya yan Inday, out ako dyan, hindi ako magkukomento dyan. Yan ho ang totoo. O ito, i-rebat muna natin itong mga pautot ng mga ng media. May mga media, may mga military ba nandito? Alam ko nanonood kayo lagi sa akin eh. Alam ko, suki ko kayo. Saludo po kami sa mga militaring matitino. Alam ko yung mga military na hindi pa general, may paninindigan ho ang mga yan. Ito po yung totoong sinabi ni Tatay Digong. Wala hong sinabi ni si Tatay Digong na magkudita kayo. Nataya po ni Tatay Digong ng kudita. Nandito ba kayo? Oh, pa-type 1 kung military kayo.
Ito po, yung, putang ina, bakit nawala? Bakit? Ito yun. Lang guys, ha? Hayop na engkanto tayo, ha? Ba't si Gadon? Animal, ang Gadon ka. Ito yun. Mga militar, ito po yon. Sana ho, huwag kayong magpaloko kay Bersamin, Ngagba admin, at lalo na po sa mainstream media. Sana himahimayin po ninyo itong sinabi ni Tatay Digong nang mahimasmasan kayo at pag-usapan natin ang katotohanan sa mga military na nandito. Pakinggan natin yung sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito. Martial law in the Philippines. Correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi itambalos-los bata niya. So itong tao walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured hindi governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Next year pa yan. So if you want a redress of grievance remedy, so it is only the military who says. Makinig kayo, ha? Ito yung sinabi ni Tatay Digong mga militar na fractured ang government. Walang ibang makakorek dito sa kagawa ni Marcos at ni Lisa at ang Baluslos, kundi kayo lang mga militar. Okay, kayo lang. Ngayon, wala ho kayong narinig na kudita. Wala ho kayong narinig na hikayatin kayong magkudita. Ang sabi ni Tatay Digong, yung fractured na meron tayo ngayon ay kayo lang ang makakorek. Hindi alam ni Tatay Digong. Wala namang binigay si Tatay Digong na suggestion sa inyo kung paano nyo i-correct. Bahala kayo. Pero kayo lang ang mga correct. O ito, pakinggan natin si Tatay Digong. Dogtong. Kaya ang sabihin ko, Presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang Presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Correct. Saying a military junta can answer. No. Eto na, ha? Yung nagtanong na are you saying na magkaroon ng military junta? Dahil sinabi ni Tatay Digong na ang makakorek kayo lang mga militar. Anong sagot ni Tatay Digong? No. Maraming no yun. Bakit ba itong mga mainstream media pinalabas nila na gusto ni Tatay Digong magkaroon ng kudita? Ang liwanag sa sagot ni Tatay Digong, no. No. Tingnan nyo mga military. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang gumawa ng kwento? O, tuloy natin. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan. Sinabi na magpunta ka. Sinabi ko lang, Tingnan mo. Magtanong kayo sa lahat ng mga military
Tanungin nyo kung sinabi kong magjunta ka. Wala, di ba? Tuloy. It is only the military who can correct it. Now, to ask your Correct! Putang. Ang linaw-linaw ng sinasabi dyan ni Tatay Digong na ayaw niya na magkaroon ng military junta o kudita. Ang tanging sinabi ni Tatay Digong na military lamang ang makapagtama sa fractured ng ating bansa. Putang ina. Ito yung problema sa mga mainstream media eh. Yung tanong nila, sinagot ni Tatay Digong ng tama, ipinabalita ng mali. Bakit lumabas na ngayon? No? Bakit lumabas na ngayon na mayroong military junta? Ang liwanag sa sinasabi ni Tatay Digong, no, 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 no. Ayaw ko niyan kasi naging presidente ako. Kahit tanungin pa ho ninyo sila, talagang ayaw ko magkaroon sila ng kudita military junta. Ang tanging sinabi ni Tatay Digong dyan, ang military lang ho ang magkakaroon, ang makakatama sa mga mali. Di ba o totoo? Mga military lang talaga. Kung ganito katanga ho, ang gobyernong ito, puro buhaya, panggigipit, pang-aapi, Marcos, Romualdez, Aranita, sama-sama sila, trupang Mar, saan kami pupunta? Sino yung tatama? Sino yung kukurik? Eh di military, kasi kayo po yung protector of the land. Kayo po yung protector ng watawat ng Republika ng Pilipinas. Kayo po yung protector ng Constitution. Alam ninyo yan, na fractured na po ang gobyernong ito. Pero ngayon, ang problema dito sa mga mainstream media, sinasabi ho nila na may kudita. Pinapanood ho namin itong 2 bisis po namin pinapanood ang presko na yan. Live pinapanood namin, kunimintuhan namin kinabukasan. Lahat ng sinasabi ni Tatay Digong walang cut. Ni isang word na kudita, wala. Ang liwanag sinabi ni Tatay Digong, no, no, no. Kasi presidente rin ako. Ayaw ko ng ganyan. Bahala ho. Kung ano po ang gagawin ng mga militar. Out si Tatay Digong yan. Oh. Kasi totoo naman talaga, militar lang ang mga katama sa lahat na nangyayari sa atin. Sino pa ba? Ito yung marumi na trabaho ni Tambaloslos. Dirty politics. Dirty politics talaga to si Tambaloslos. Ang mga Marcos, marumi talaga sila. Marumi ho talaga maglaro itong mga Marcoses at Romualdez Aranita. Sila ngayon yung pinakamarumi na politiko. Kailanman simula umpisa hanggang dulo, pinapanood natin yan. Na-live natin yan dito eh. Walang word. Walang sinabi si Tatay Digong na mag-military junta kayo. Maliwanag yung sinasabi ni Tatay Digong. Hindi ko sinabi na mag-military junta kayo. Ang sinabi ko kayo ang mga katama sa fractured government na ito. O wala tayo. Bahala po ang militar. Bahala kayong mga military kung susuporta kayo sa durugista sa loob ng 4 na taon. Kagaya nito, tingnan nyo ho. Alam kaya ito ng taong bayan? Tangina. O, ito, binalita sa Philippine National Agency talaga. Ano to? PNA. O, alam nyo ba ito? Mga kasundaluhan, alam ba ninyo ito? Baka hindi nila alam ito. Military lawyer found dead in Camp Aguinaldo. Ayan o. Nag-ati ng hearing ho yan. Hindi ko alam kung anong hearing inati na yan. Quadcom ba yan? War on drugs? Or sa... anong hearing ho? Ayan o. Namatay ho. Binaril. Diyan sa Camp Aguinaldo. Pag-isipan nyo po. Pinaglaruan po kayong mga military kayo. Bahala kayo. Kung sabi ni Tatay Digong, susuporta po kayo ng ano? Susuporta po kayo ng durugista.
Hala kayo dyan. Yan ang sinasabi natin. Ito yung fractured na sinasabi, isa sa mga fractured na sinasabi ni Tatay Diggs. Mga military, kapwa ko Pilipino, panoorin nyo ito. Kinuha ninyo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!